Sa West Philippine Sea na naman tayo mga guys. So ito yung mga maiinit na balita sa ngayon, no. Ito yung maiinit mas mainit pa sa kaldero na balita tungkol sa West Philippine Sea. So itong magbibigay tayo ng reaction video dito. Alam nyo naman na itong mga Chino napakagahaman sa teritoryo. So ito bibigay tayong reaction video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also syempre paki-subscribe din kay Good News Philippines. So itong video na to sa kanya to, no. So please paki-subscribe din sa kanya. So okay, no. So ang pamagat ng ang ating tatalakayin ngayon na bibigyan natin ng reaction yung barko ng Malaysia hinuli ng Pilipinas sa Palawan. Wow. Matindi ngayon ng ang mga Philippine Coast Guard natin nanghuhuli na raw, pero Malaysia naman. At isa pa, Chinese spy alam ang kilos ng Philippine Coast Guard. Oo nga, matagal na yan. Kaya nga nalalaman ng mga Chinese, mga Chekwa ang bawat galaw at kilos ng Philippine Coast Guard. Kasi nga, merong sigurado yan siguradong merong spy sa loob. So, okay, no? So, umpisa na natin. Sa ganun, mabolja ka na to ng mga Chino na to. Mga idol at kabayan, isang Malaysian vessel ang iligal na nangingisda sa Palawan. Hinuli ng mga otoridad ng Pilipinas. Nice, ganyan dapat. China, merong espiya sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon daw sa source ng China, ipapadala ng Philippine Coast Guard ang isa pa nitong malaking barko sa Sabina Shoal. Ang BRP Melchor Aquino ang ikinakatakot ng China, mga kabayan, na magiging 97-meter na barko ng Philippine Coast Guard ang magbabantay sa Sabina Shoal. China, nakaramdam ng takot. Humingi ng tulong ang China sa international community at sa ASEAN. Napigilan daw ang Pilipinas sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard nagpalipad ng drone sa itaas mismo ng Chinese Maritime Militia upang hulihin sa akto ang mga miyembro ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ay magkakakilala o iisa lang sila. Isang Malaysian vessel ang nahuli ng Pilipinas na nagsasagawa ng iligal na pangisda sa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Sakay nito ang 2 Malaysia at 18 iba pa. Sila ay inaresto dahil sa illegal fishing sa Balabac, Palawan. Sila ay nahuli ng... Teka, kaya naman pala manghuli itong mga Philippine Coast Guard natin, no? Malakas din pala ng loob nito. Nanguhuli nga sila ng ibang bansa Malaysia. Pero ewan natin pagdating sa mga Chekwa, mga barko ng Chekwa, mga illegal na nangingisda sa ating teritoryo. Bakit kaya hindi nila maipatupad yan sa mga Chekwa? Ano kaya nababalot na diyan? Na mga kahiwagaan. Grabe. Malalim na Tagalog yan. Ano nababalot na kahiwagaan? Bakit ang mga Chekwa hindi nila kayang hulihin? Pero yung Malaysia, hinuhuli. Philippine National Police Maritime Group habang ang mga otoridad ng Pilipinas ay nagsasagawa ng pagpapatrolya sa karagatang sakop ng bansa. Kudos sa Philippine National Police Maritime Group, hindi nila sinayang ang 60 makabago nitong high-speed tactical watercraft na may bilis na 45 knots kung saan dito ginawa mismo sa Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Maritime Group Director Brigadier General Jonathan Cabal, nagsasagawa ng pagpatrolya ang mga operatiba ng 2nd Special Operation Unit ng naturang lugar nang maaktuhan nito ang iligal na aktibidad ng naturang barkong pangisda ng Malaysia na batid na May mga barko pala tayo ng mga Philippine National Maritime Group, no? May mga bago silang mga fast craft na vessel. So okay yan, no? So medyo medyo umaangat-angat ang ating Philippine National Police pagdating sa kagamitan, no?
Rehistro sa isang Malaysian national ang naturang fishing vessel, subalit ang karamihan ng mga tripulante nito ay pawang mga Pilipino. Tumambad sa mga otoridad ang nasa 60 kilo ng lapu-lapu Yon. at nasa 300 kilo ng iba't ibang klase ng isda, kung saan ang ilan sa mga ito ay pang-aquarium. Maliban sa mga isda, nasapat din ang nasa 15 maliliit na bangka. Naharap ang mga nahuli sa kasong poaching sa ilalim ng Republic Act 10654 o Fisheries Code of the Philippines. Naway maging leksyon ito sa mga dayuhan na huwag nilang abusuhin ang yamang dagat na dapat ay para sa mga Pilipino. Sa ibang balita naman, Yun hinuli, kinasuhan. So for the first time mga guys. Yung ating Philippine Coast Guard nanghuli, di ba? Nanghuli at kinasuhan at sumakay pa mismo doon sa barko ng mga Malaysia, ng Malaysian vessel. Parang malakas na ang loob Malakas ang loob sa ibang bansa. Pero pagdating sa mga Chino, walang natin. No? Ba't kaya ganun, no? Nakakainis lang talaga Ba't kaya ganun? Pagdating sa mga Chino, di nila kayang yung hulihin, arestuhin, mga gano'n, no? Ewan natin ayun na naman, no? Kung anong kahigawa, kung ano naman na mahiwagang nababalot dito no? Kung bakit ang mga incheck na yan, hindi magawang ma-aresto yung mga illegal na pumapasok sa ating teritoryo. Hay nako. China, mayroon bang espiya sa loob ng gobyerno ng Pilipinas? Inilabas kasi ng mouthpiece ng China, ang Global Times, at ang South China Sea Probing Initiative ng BRP Melchora Aquino, ang isa pang 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard ay nakatakda raw na ilagay ng Pilipinas sa Sabina Shoal ayon sa kanilang source. Naku, sino kaya ang source ng China? Kung totoo man ang mga payag ng China, magkakaroon na ng 2 malalaking barko ang Pilipinas sa nasabing lugar. Ay malaking bagay din ito, lalo't pinapalakas natin ang ating mga hakbang na ang Sabina Shoal ay atin. Sa payag na ito, magpapadala uli ang Philippine Coast Guard ng malaking barko sa Sabina Shoal. Sana nga, no? Kasi nga, 'di ba, kailangan talaga magpadala. Hindi sila aalis doon. Ganun dapat. Kasi once na nakita ng mga Chekwa na naman na parang bula lang na pupunta doon, tapos maya-maya aalis, talagang magtatayo na naman ang mga Chino na mga panibagong isla dyan. Kaya gano'n ang mangyayari niyan. So, dapat talaga 24 hours na nandyan ang mga barko ng Philippine Coast Guard or ating mga Philippine Navy, na sa gano'n hindi na sila makapag-isip ng makapagpatayo ng mga bagong isla dyan sa ating teritoryo. Ganun ang aking komento Dapat talaga magkaroon ng mga 24 hours na barko ng Philippine Navy or Philippine Coast Guard dyan mismo sa Sabina Shoal or sa lahat ng nasasakupan ng within EEZ ng Pilipinas. ng China, nakikita natin ang takot at pagkabahala sa posibleng mga hakbang ng Pilipinas. Sa katunayan, nanawagan ang China sa international na komunidad at ASEAN na dapat daw nilang samahan ang China upang itulak ang ilegal na provokasyon ng Pilipinas sa West Philippines. Teka. Ito na naman, Chino na to nagsusumbong sa community sa iba-ibang bansa na sila daw ang inaapi ng Pilipinas. Wow! Talaga nito ng mga Chino na to, no? Sinungaling talaga. Kumbaga kumukuha ng simpatya sa mga iba-ibang bansa na sila daw ang kinakawawa ng Pilipinas. Walang natin kung maniwala ang buong community. Dito natin makita kung paano pinabaliktad ng China ang sitwasyon upang pumabor sa kanila. Sila na nga ang nangaangkin at tinanakaw ang mga yaman ng Pilipinas sa ating mga karagatan. Sila pa ngayon ang may lakas loob na humingi ng suporta at tulong sa iba't ibang bansa. Kaya nga, sila na nga nang-aapi, sila nga yung nang-agaw ng teritoryo, no? Tapos sila pa nanghihingi ng tulong na kunwari sila ay mga kinakawawa ng mga Pilipino.
Mga ugok. Bilang patotoo ng mga kasinungalingan at pagpapanggap ng Ayan China, minanmanan ng Pilipinas ang pagdating ng China Coast Guard 5303 sa Sabina Shoal kapalit ng China Coast Guard 5901. Pagdating ng China Coast Guard, sumampa ang mga ito sa Chinese Maritime Militia na nakahilera sa Sabina Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi man lang nagsagawa ng inspeksyon ang mga tropa ng China Coast Guard. Ito ay nagpapakita na ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia at ang People's Liberation Army ay iisa lamang ang kanilang layunin. Isulong ang kanilang gray zone tactics at kontrolin ang mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Laban Pinas! O, tignan nyo naman na ang PLA, Chinese Maritime Militia, tsaka yung Chinese Coast Guard, isa lang talaga yan. Isa lang naman talaga yan, magkakasama. Yung mga pare-pares, order niyo po. pare-pares ng mga Chino yan. Pinagloloko lang tayo ng mga Chino na yan, mga lintik na yan. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, mga guys, lalo kung bago ka pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?